Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Ng Los Angeles Lakers ay nasa pinakadulo ng NBA kung usapang bench points. Last nga sila mga kaibigan. Number 26 naman sila sa rebounds at pati na din sa 3-point percentage. At number 23 naman sila sa overall defensive rating. Ganun pa man ay may record nga sila ngayon na 23 wins and 11 losses para sa third best record sa napakalakas sa Western Conference. At malaking dahilan nga dito ay si LeBron James at Luka Doncic dahil 13-0 nga ang kanilang record mga kaibigan sa clutch games. Ibig sabihin nito ay sa mga games na within 5 points ang lamang nila o ng kabilang team sa huling 5 minuto ng game ay palaging nananalo nga ang Lakers. At ang dahilan nga dyan ay ang kakayahan ni LeBron at Luka na mag-take over sa mga big moments. At ganun din naman si Austin Reaves tuwing healthy siya, at least sa regular season. Sa mga games na yan, easily ay pwede kang matalo ang Lakers sa lahat kung kulang sila sa experience. Ngunit na itatawid nila ito dahil sa kanilang mga superstar, at least ngayong regular season. Subalit hindi ito maganda para sa Lakers kung overall ang titingnan dahil ibig sabihin nga nito ay palaging dikit ang mga game nila sa mga dulong minuto. Majority nga ng panalo nila ay dikit sa mga huling minuto mga kaibigan, at oo, pwede nating sabihin na wala pa si Austin Reaves. Subalit ang katotohanan nga ay hindi naman makakatulong si Austin Reaves sa mga pinunto na problema ng Lakers tulad ng bench scoring dahil parte nga siya ng starting 5. Ganun din sa defensive rating dahil nakikita nga ito bilang defensive liability. So very obvious nga kung ano ang problema ng Lakers sa ngayon. At oo, nagagawa nilang manalo dahil sa clutch performance si Luka at LeBron. Subalit temporary solution nga ito upang nakipbutas lamang mga kaibigan sa tunay na problema. Kung hindi nga sila gagawa ng pagbabago ay walang duda na eventually ay ma-expose ito sa playoffs kung saan pwede nang gumawa ng adjustment ang mga team sa bawat game. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Jaylen Brown sa palagay nga ni Brian Scalabrine dahil sa pagiging out ni Jason Tatum sa lineup ng Celtics ngayon at pagkakawala nila Al Horford, Kristaps Porzingis, Jrue Holiday at Luke Kornet sa lineup. Si Jaylen Brown nga daw ang deserving ng MVP ngayong regular season dahil kung alisin nga daw sa OKC sila J-Dub, Chet Holmgren, Lu Dort at iba pa, malabo nga daw na magawa ni SGA ang ginagawa ni Jaylen Brown ngayon kung saan pinapangunahan nito ang Boston Celtics sa second best record sa Eastern Conference. Si Jaylen Brown ay nagtatala ngayong season ng career best 30 points, 6 rebounds, and 5 assists per game on 50% shooting sa field. Hindi din kataasan ng kanyang turnovers at higit sa lahat ay isa nga siyang lockdown defender. Sa lahat nga ng mga MVP candidates ay posibleng sila lamang ni Wemby ang may kakayahan ngayong season na maging parte ng All-NBA defensive team din. Ito nga ang pinagkaiba niya sa lahat ng mga MVP candidates o stars sa liga ngayon. Bibihira na nga ang katulad niya na pwedeng maging first team All-NBA member at kaya din na i-lockdown ang best player ng kabilang team. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?